Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang nakikiramdam sa paligid. Napasubsob siya sa manibela. Mabuti na lang at may seatbelt siya kaya hindi tuluyang sumayad ang kanyang mukha. Mabilis na bumaba siya upang i-check ang nangyari. Narinig niya na may nabangga siya at hindi niya sigurado kung ano ito. Diyos ko, ano bang nangyari sa driver at hindi man lang tiningnan ng daan? Sabi ng isang taong negosyoso. Hoy, ayusin mong pagmamaneho. Makakaparwisyo ka pa ng iba. Kung wala ka sa sarili at gusto mo magpakamatay, huwag ka naman damay. Sigaw pa ng isa. Ngunit binaliwala niya lahat yun at hinanap ang nakitang mag-ina kanina. Lumapit siya sa harapan at nakitang bumangga ang bumper ng kanyang kotse sa isang concrete barrier at bahagya yung natanggal. Mabilis na sinipat niya kung may taong nasagasaan sa ilalim, ngunit wala. Kaya nilibot niyang kanyang tingin sa taong nasa paligid niya. Nakita niya magkayakap na mag-ina na halatang parehong takot pa. Oh, thanks God, hindi mo ko hinayaang makadisgrasya. Usal niya. Nahilamos niya ang palad sa kanyang muka sa naramdamang relief. Nilapitan niya mag-ina nanginginig. I'm sorry, hindi ko intensyong sagasaan kayo. Sana mapatawad niyo ako. Mapagkumbabang hingi niya ng paumanhin dito. Nakita niya na may dalang isang malaking bag ang mag-ina at hindi nagsalita. Marahil ay nabiglang mga ito. Maya-may umikang ale. Pasensya na rin, hindi ko tiningnan kung may paparating na sasakyan sa pagmamadali namin. Anito't mabilis na lumingon sa paligid na tila may tinitingnan. Mama, tara na po't baka abutan niya tayo. Nanginginig pang sabi ng bata na mahigpit na nakayakap sa damit ng ina. Kumulat ang kanyang noo sa narinig. Saan ba kayo pupunta? Hindi sumagot ang babae na tila nalilito. Mama, nandiyan na po siya, baka abutan tayo. Tarantang sabi ng batang hinihila ang damit ng ina, palayo. Tara na. Mabilis na sinulipan ni Aya ang direksyon ng tinitingnan ng takot na bata. Nakita niya isang lalaki hindi naman kalakihan ng katawan at matangkad. Palingalinga ito na tila may hinahanap. Mabilis na nakapag-isip si Aya at hinawakan ng mag-ina. Pumasok na kayo sa kotse. Utos niya. Pero, sige na. Hindi niya kayo makikita sa loob. Mabilis na sumunod ang mag-ina. Maya-may lumapit sa direksyon niyang lalaki at napag-aralan niya anyo nito. Hoy ikaw, may nakita ka bang mag-inang dumaan dito na may dalang malaking bag? Biglang tanong nito sa kanyang dinuro pa siya. Biglang sumulak ang kanyang dugo sa galit sa nakitang kayabangan ng lalaki. Nanlitang kanyang mga mata bago kaswal niyang hinarap ang lalaki. Bakit mo sa akin tinatanong? Bakit hindi sarili mong tanungin mo? Siguro naman hindi sila magpapadpad dito kung wala kang ginawa. Banayad na sagot niya na pinigil na huwag sumabog ang inis nito. Abat, ang yabang mo sumagot ha? Bakit? May pagmamalaki ka ba? Baka hindi mo ako nakikilala kung sino kaharap mo? Hoy babae, mag-iingat ka sa isasagot mo ha? Baka tamaan ka sa akin. Galit na sabi nito kaya dinuro siya. Hindi na ako magtataka kung gagawin mo yun. Matapang niyang sagot. Mukha namang gawain mo nga yun eh. Bakit? Babae lang bang kaya mo? Walang bayag lang ang lalaking papatol sa babae. Gago. Singhal niya rito na ikinagalit ito. Abat, sinusubukan mo talagang pasensya ko ha? Baka... Anito saka lumapit sa kanya at dinuro siya. Mabilis na hinablot niyang daliri nito nakaturot sa kanya at mabilis na binali yun. Ah! Hiyaw nito sa sakit. Akmang susuntukin siya nito nang hawakan niyang buong braso nito at pinilipit yung dahilan para mamilipit ito sa sakit. Saka lang niya napansin ang tattoo nito sa braso, red pentagon. Sandali siya natigilan, subalit agad na nakabawi. Mas lalo tuloy siyang nanggigil sa taong kaharap. Namimilipit nitong sigaw habang pigil ang sariling braso. Putang ina mo! Sigaw nito. Sa susunod mag-iingat ka sa pagtatanong. Ikaw ang may kailangan kaya dapat matuto ka magtanong ng maayos ha? Gigil niya sabi dito. Oo. Anito sabay tango habang nakangiwi. Mabilis na binitawan niya ito nang mapansin ng pulis na palapit sa kanila. Anong nangyayari dito? Bungad ng isang police officer na lumapit. Sinipot pa nitong bumper ng kanyang sasakyan. Wala naman po sir. Ani Aya na sinulya pa ng lalaki. Mabilis na umalis ang lalaki palayo nang wala sabit galit na muli siyang tiningnan na tila may pagbabanta. Anong nangyari dito? Anito na tiningnan ng kanyang kotse. May asong biglang tumawid at iniwasan ko sir, kaso nabangga naman ako. Sa susunod dapat wala na pakalat-kalat na aso sa daan. Ayan tuloy, ang laking perwisyo sa akin. Formal na sabi niya. Kailangan niyang iiwas kung anong totoong nangyari para hindi na rin siya maabala. Naku, pasensya na ma'am. Hayaan niyo't ipapaabot ko sa nakakasakop dito para masolusyonan nila ang problemang ganyan. Para na rin maiwasan na aksidente. Anito. Sige po, mauna na rin po ako. Akmang tatalikod dito. Hindi ka ba pupunta muna sa headquarters para i-report to? Tanong ng officer.
No need, wala na akong panahon para dyan. May importante pa akong appointment. Aniya tuluyan tinalikuran ng kakamot-kamot sa batok na officer. Salamat, sabi ng Ali nakasakay sa backseat. Kung hindi mo kami natulungan, baka naabutan kami ng lalaking yun. Wala kang dapat ipagpasalamat, tungkulin kong tumulong kung kailangan. Sino nga pala lalaking yun? Asawa ko siya. Kaso malupit siya at palagi kaming binubugbog kaya tumakas kami. Ayaw ko lumaki sa ganong kalupit na mundong anak ko. Napatango siya at ngumiti. Mabuting ginawa niyo. Hindi deserve ng ganong lalaking pamilya. Saan ba sana kayo pupunta kanina? Hindi rin namin alam. Ang gusto lang namin makatakas at makalayo sa kanya. Kahit saan kami mapadpad. Salamat sa tulong mo. Mukhang malayo na rin ito. Pwede mo na kami ibaba sa tabi. Sabi ng Ale. Ganyang wala kayong sigurado mapupuntahan. Sumama na lang kayo sa akin. Kaysa kung saan kayo pumunta. Hindi malayong makita niya kayo ulit. Okay lang naman, mag-iingat na lang kami palagi. Nakakahiya na rin kasi sa'yo. Naabala ka pa namin. Narito na kayo kaya responsibilidad ko na rin kayo. May alam akong lugar at bahay na pwede niyong pansamantalang tirahan. Isa pa, kawawang anak mo, ang bata pa naman. Ani ang sinulya pa ng batang babae na tila nasa 8 taong gulang pa lamang. Ano nga palang pangalan mo? Rosario po, nahiya nitong sagot. Ako naman si Aya. Nice to meet you. At ngumisi siya rito. Nakita niya itong ngumiti rin ng bahagya. Ako naman po si Mercy. Pakilala ng Ale. Pasamantala niyang sinama sa kanyang kondo ang mag-ina at maaga na lang niyang kinabukasan pa sasamahin kay Gemma kung saan sila muling tutuloy. Matagal siyang hindi dinalaw ng antok. Hindi maalis sa kanyang isipan ang nakitang tattoo sa kamay ng sinasabing asawa ng babae. Ganon din ang mga tattoo ng mga lalaki na kainkwentro nila sa abandonadong building. Sa ilang oras lamang ay nakakita siya ng mga sanyalis sa kanyang hinahanap. Ito na nga kayang panahon na malapit na niyang malaman kung sino totoong salarin na pumatay sa kanyang mga magulang at kinilalang magulang. Mariin siyang napapikit. Sa loob ng maraming taon na hindi siya tumigil sa pagnanais niyang hanapin ang mga pumatay sa mga magulang. Hindi siya titigil hanggat hindi na pagbabayad ang mga ito. Flashback. Kuya, paano tayo mabubuhay nito? Wala tayong bahay na matutuluyan. Tanong ni Aliyah sa kapatid habang tinitingnan ang paligid. Maraming sasakyan at tao, matataas na gusalit may mga pulubi. Takot siyang isipin na magiging isa sila sa mga pulubing yun. Hindi ba't sabi ko ako nang bahala? May tiwala ka naman sa kuya, tama? Tumango siya habang kagat ang isang daliri. Pero wala tayong bahay. Makakahanap din tayo. Anito. Naglakad pa sila at nakakita sila ng abandonadong bahay. Pansamantala sila nagpalipas doon ng ilang araw habang naghahanap si Buboy ng trabaho. Nakapasok itong waiter at nakahanap sila ng paupahang bahay. Pinagpatuloy ng kanyang kuyang pag-aralin siya. Habang nag-aaral ay nakita niya kung paano niya nakayanan talunin ng mga batang nagbabalak mambuli sa kanya. Sa mura niyang edad ni isa pang babae ay natuto siyang pumatol sa mga lalaki kahit gaano pa kalaki ang mga katawan nito. Lahat na nakikita niyang estudyanteng binubuli na gawa niyang ipagtanggol hanggang sa mababansagan siyang warrior angel ng mga ito. Masaya siyang nagagamit niyang kaalamang tinuro sa kanya ng kanyang kinakilalang ama-amahan. Marunong kasi ito sa martial arts at tinuruan sila pareho ng kanyang kuya Buboy para maging self-defense umano nila kung sakali mong mawala ang ito. Noon, hindi niya naisipan tungkol sa bagay na yun. Ngunit ngayon nakita na niyang kahalagahan ito sa kanila. Walang taong nagtangkang bastusin o abusuhin sila kaya namuhay sila ng tahimik. Katatapos lamang niya nagmakagraduate sa kolehiyo sa kursong business management na sabihin ng kuya Buboy niya na lilipat sila. Dahil nakahanap ito ng ibang trabaho, hindi siya tumutol at muli silang nagsimula. Nakapagtrabaho siya ng sarili niya at nakaipon. Una niyang pinundar ang sariling jewelry shop mula sa kanyang sariling ipon. 1 taon pa lang ang kanyang shop at maayos itong kumikita kaya nakapagpundar siya ng sariling kotse at kondo. Isang gabing pauwi na siya. Hindi sinasadyang nakasunod siya sa isang container van. Hindi niya alam ngunit masamang kutob niya sa sinusundan kaya sinundan niya ito at pumasok sa isa pang pier. Nakita niya isang lalaking tsinek ang laman nun, ngunit dahil malayo siya hindi niya maaninag ang loob. Nang umalis ang bantay ay mabilis siyang lumapit doon at pasimpleng kinatok. Maswerteng nakarinig siya ng tugon mula sa loob bagaman at mahina. Nang maningat ang bantay sa harapan ay mabilis siyang naghanap ng bagay na maaaring pagtanggal niya sa lock. Nakakita siya ng isang kulang 3 dangkal na maliit na tubo na sinalpa sa padlock at hiniklas yun. Nabuksan niyang lock at maingat na binuksan. Tumambad ang ilang mga babae na hindi bababa sa 18 edad. Nakataling mga kamay at may takip na bibig. Kaagad na nailabas niya mga ito, napansin sila ng isang parating na bantay
Ngunit nasa pulito ng noon na inihagis niyang kutsilyo, nakakuha siya ng sasakyan na pwedeng sakyan ng mga ito sa nakalayo. Nagpasalamat sa kanyang ilan matapos ng diretsong mga ito sa istasyon ng pulis upang makabalik sa kanilang pamilya. Ngunit may 5 babaeng walang pamilyang uuwian kaya napilitan siyang isama sa sarili niyang bahay. Nalaman niyang buhay ng mga ito at ang nais na makaganti sa mga taong may atraso sa kanila. Doon siya nagkaroon ng idea na bumuo ng grupo upang sa katuparan nila ang kanilang mga plano. Ang Paradise Angel, kalaunan hindi na para sa kanilang interes ang naging layunin nila. Mas lumawak yun para sa malilit na taong hindi nakakahanap ng sariling hustisya. Naging vigilante ang grupo nila sa pakikinig sa hinaing ng iba. Nagsimula siyang pasukin na rin ang ilang illegal na transaksyon upang maisakatuparan nila ang kanilang plano at mahanap rin ang mga taong dapat managot sa nangyari sa kanyang mga mahal sa buhay. Maaga kinabukasan dumating si Gemma upang ihatid ang mag-ina sa bago nilang tutuluyan. Make sure na safe sila. Isa pa, pasubaybayan mong asawa niya. Nakita ko na meron din siyang tattoo na kagaya na binigay ko kay Kay kahapon. Mukhang sila magiging daan ko para matundon ng mga tao may atraso na malaki sa akin. Aniya, kung ganyan nagkalat sila, hindi rin malayang malaki ang grupong ito, Aya. Nakahanda ka ba para rito? Wala akong pakialam, malaki man o maliit ang grupong sila. Ang sa akin lang malaman kung sino-sino sila. Hindi ako tumagal ng ilang taon sa pakipagsapalaran para lamang mapunta sa walang lahat. Sisiguraduhin kong mananagot sila sa ginawa nila sa mga magulang ko. Lintik lang ang walang ganti. Buwang loob na sabi niya't naikuyom ang kamao. Nasa likod mo kami. Sasamahan ka namin kahit saan man yan umabot. Salamat, sige na. Lumakad na kahit baka may makakita pa sa mag-ina. Mabilis siyang naganda para pumasok sa kanyang shop. Itong buhay niya, kilala siya ng tao bilang negosyante, hindi vigilante. Na gusto niya manatili para sa katahimikan ng buhay. At pagkataon niya habang tinutuklas ang mas malalim na ugat sa pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Kagaya ng dati, abala naman ang buong araw niya. Maraming customer na kumukuha sa kanya ng produkto. Halos lahat ng branches ng kanyang negosyo ay palaging patok. Isa sa pinagpapasalamat niya na nakukuha at nagagawa niyang anumang gusto niya. Ang kuya buboy niya ay may sarili na rin kondo at bumibisita na lang sa kanya dahil abala sa trabaho nito. Bago matapos ang araw ay dumating na sa kanyang shop si Ana. Naging kaibigan niya ito matapos niya itong tulungan minsan na napatrobol sa lasing na bar. Mula noon ay palagi na itong dumadalaw sa shop niya hanggang sa mapalagay na rin siya at napalapit dito. Subalit hindi niya binigyan ng pagkakataon na makilala nitong tunay na siya. May hirap magtiwala. Anong masamang hangin at tapadpad ka yata dito? Biro ni Aya. Wala naman. Gusto lang sana kitang ayain kasi gusto ko mag-celebrate kasama ka. Ilang linggo rin kitang na-miss eh. Mukha nga, ano bang pinagkakabalahan mo these past few weeks? Tanong muli niya. Wala naman, nagtanggal lang ng stress. By the way, labas naman tayo. Lambing nito sa kanya at kapag umarte ito ng ganito, ay naiiling na lang siya. Sige na nga, Aniya. Napatalon ito sa tuwat na payakap sa kanya. Masyadong weird pero binabaliwala niya. Naghanda siya tinext naman ito kung saan lugar kaya sumunod na lamang siya para doon na lang siya magkita. Isang cocktail dress na kulay light green ang suit niya. Pinasunod niya sa gitna ng kanyang buhok kaya lantad ang kanyang maputing batok. Tinernohan niya isang 2-inch high-heeled sandal na kulay light green din. Maingay ang lugar na pinasok niya, subalit baliwala sa kanya yun lalo na at kasama ito sa mga ginagawa niya kapag may mission siya. Inikot niya mga mata upang hanapin ang kaibigan na nakita naman niyang kumakawi sa kanya sa bandang gilid. May ilang kaharap ito kasama ng mga boyfriend nitong si Cedric na isang ex-army. Hi! Bati nito nakipagbeso sa kanya. Akala ko hindi ka na darating. Ngumiti lang siya at pumesto sa bakanting upuan. Maya-may umikot ang mga mata niya sa paligid, bahagyang kumunot ang noon niya na may tila nakilala mula sa hindi kalayuan. Here's your drink. Cheers! Pukaw niya sa kanya at nabutang kupita sa kanya. Muli niyang sinulyapan ang direksyon ng taong nakita ngunit wala na ito doon. Kaya napakapit balikat na lamang siya. Maaring guni-guni lamang niya yun. Nasa kalagitnaan na ng pagsasaya ang lahat na mapansin ni Aya ang isang lalaki na sinapilit kinukulit ang isang babae. Nagtatalong mga ito habang pilit hinihila ang babae. Napansin ni Ana na tuon ang atensyon niya doon kaya napangiti ito. Alam ni Ana ang lalapitan niyang babae para tulungan. Excuse me, ani ni Aya. Tumayo siya para lapitan ng dalawang nagtatalo. Mabilis namang sinamantala ni Ana ang pagkakataon at dinukot ito mula sa basang isang bottle at inabot ang inumin ni Aya sa kamabilis na binburan yun. Nagkatinginan pa sila ng boyfriend ito nakangisi habang hinihintay na bumalik sa kanilang mesa si Aya.
Magkaibigan ng dalawa subalit malaki ang inis ni Ana kay Aya dahil pakaramdam niya ay nasasapawan siya ni Aya. Nakipaglapit siya rito dahil gusto niya makilala ito. Ngunit kahit ilang taon na sila ay wala siyang ibang malaman tungkol dito. Malihim si Aya pagdating sa personal na buhay nito. Wala naman ito pinapakitang masama sa kanya kaya lang ay kung bakit kumukulong dugo niya, lalo na kapag magkasama sila at nakay Aya ang buong atensyon ng lahat. Naisipan niyang gawa nito ng masama. Planong wala na itong may pagmalaki sa para sa kanya. Kapag tuluyan ang nasira, hindi nagtagal at bumalik si Aya sa mesa nila at naupo. Saka nito dinampot ang baso ng alak niya. Hindi mo na dapat tinulungan ng dalawang yun. Mukhang personal yata ang away nila. Ani Anang palihim na napangiti nang makitang dinampot ni Aya ang baso nito. Kung personal man, hindi na dapat nila dinadala sa mga public place kagaya rito. At mabilis na ininom at inubos ang alak sa baso habang makahulog ang nagkatinginan na magkasintahang sina Ana at Cedric. Ilang minuto lang matapos mainom ni Aya ang kanyang alak ay biglang nag-ibang timpla ng kanyang katawan. Napakunot noo siya. Gusto sana niyang tanungin si Ana kung ano meron sa ininom niya subalit nagpaalam ito para pumunta sa restroom. Ang boyfriend naman ito'y may kausap sa hindi kalayuan. Mabilis na umalis siya para magtungo sa restroom. Ngunit tila umiikot ang pakaramdam niya at nakakaramdam siya ng bahagyang pag-iinit ng katawan. Bago pa siya makaabot sa restroom ay may nadaanan siyang pasilyo. Kaya dumaan siya doon. Puro pinto mga naroon at hindi siya sigurado sa kanyang pinasok na kwarto. Na makaramdam siya ng matinding hilot halos hindi na siya makahakbang ay napasandal siya sa isang pinto. Nabuksan yun at napunta siya sa loob. Hindi niya alam na may mga matang nakasunod sa kanya. Matapos ay umalis yun, sandali nang makita siya na pumasok sa silid. Masakit ang ulo niya tibang pakaramdam sa katawan. Hindi pwede to. Bulong niya sa sarili. Kailangan niyang labanan ang nararamdaman ngunit parang igugupo na siya sa karimlan kaya namalayan na lamang niya na bumagsak ang katawan niya sa isang malambot na bagay. Ana, sigurado ka bang pumasok na siya sa silid? Paniniyak niya. Oo. Magaling. Ngayon tinalang natin kung may mukha pa siyang ihaharap kapag nalaman ng lahat ang mangyari sa kanya. Ngayong gabi, may naglalarong ngiti sa mga labi nito. Muling bumaling sa kausap. Sinigurado mo bang nakaset up ang lahat doon? Opo. Sige, pwede ka na umalis. Taboy niya rito matapos sabutan nito ng sobra na may lamang pera. Binalingan ng boyfriend nito. Sigurado ka ba darating ang taong kausap mo? Oo naman, anit at ngumiti. Dito ka muna at lalabas ako sandali para i-check kung nasa loob na siya. Umalik at yumakap ito sa kasintahan bago umalis. Lingid kay Ana ay may lihim na pagnanasang kanyang boyfriend kay Aya. Kaya ito mismo may gustong makaangkin sa dalaga. Tiningnan muna nito kung may tao sa paligid bago ito pumasok sa silid kung saan pumasok si Aya. Napasubsob sa kanyang kama si Aya pagdating sa bahay. Hindi niya sukat akalain na sa isang iglap ay mawawala sa kanya ang puring pinakaingat-ingatan. Nangako pa naman siya sa sariling ibibigay lamang niya ito sa lalaking totoong nagmamahal sa kanya at magiging kabiyak balang araw. Ngunit hindi ganun ang nangyari dahil kahit ang itsura nito hindi niya alam. Si Ana, ang kaibigan niya na pinagkatiwalaan niya, marahil itong may plano para mangyari to. Pero anong dahilan para gawin niya yun? Tanong muli niya sa sarili. Maya-may napailing, siguro coincidence lang. Isa pa, baka pagtawanan siya nito kapag nalaman ito nangyari sa kanya kaya sa sarili na lamang muna niya. Anyway, nag-enjoy naman siya kasamang lalaki dahil hindi lang yata 2 beses siya nitong dinala sa langit. Napahilata siya sa malambot na kama at napapikit. Tila ramdam pa niyang init ng katawan nito sa kanya. Mabilis na napadilat siya ng mata na marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Yes? Where have you been last night? Kahapon pa kami tumatawag sa'yo pero hindi mo sinasagot. Nag-aalalang tanong ni Kay. I'm sorry, I was out last night. At naiwan ang purse ko sa kotse kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Okay, lumabas ka ba for a date? Biro nitong ikinisamangot niya. Kung alam na sana itong baka pagtawanan pa siya. Anyway, naisan ko na sa email mo yung hinihingi mong report kahapon. Just see it for yourself. Tawagan mo na lang ako kapag may hindi ka naintindihan o katanungan. Sure, thank you. Welcome. Mabilis na tinignan niya ang email nito. Lumabas doon lahat ng i-research nito tungkol sa pulang pentagon na tattoo na ilang beses na niya nakita sa mga taong nakasagupan niya sa loob lamang ng 2 araw. Red Pentagon, walang kinatatakutang grupo. Nagre-report ang grupong ito sa lahat ng mga illegal na transaksyon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Nanatiling hindi kilalang founder at pinuno ng group na may alias na Lady Queen, kasama sa mga aktibidad nitong drug smuggling and human trafficking, kasama rin ng kidnapping, hold-upping, carnapping, salvaging, hijacking at pananamantala sa mga inosente at minor de edad. Halang ang kaluluwa at salot ng lipunan,
Kasalukuyan siya kumakain nang biglang dumating ang kanyang kuya Buboy na nag-aalala, kaya nagtaka siya. May problema ba, kuya? Matagal itong di nakaimik at nakatitig lang sa kanya. I want you to help me to find this girl, sabi ni Lucas matapos itong ipatawag si Buboy. Tiningnan ni Buboy ang larawan na nakapatong sa mesa ng kanyang boss and he stunned after seeing Aya's face. Si Lucas ang CEO ng isang malaking kumpanya ng gold mining at iba pang negosyo. Siya rin ang kilalang pinuno ng Black Hawk, organization sa underground world ng mga mafia. Kilala niya kung gaano ito kadelikadong tao kaya hindi niya hayaang mapalapit ito kay Aya na tituturing niyang kapatid. Anong kailangan nito kay Aya? Tanong nito sa isip. Siya ang isa sa personal na pinagkakatiwalaan nito. Walang alam si Aya sa trabaho niya maliban sa alam nitong isa siyang manager sa isang kilalang kumpanya. Pero bakit po boss? May atraso ba siya sa'yo? Hindi napagilan tanong niya sa amo. Sabihin na natin gano'n na nga. Paano matutulungan mo ba ako? Napanunok si Buboy. Hindi niya hayaang magsangga ang landas ng dalawa. Nangako siya sa mga magulang na hanggat buhay siya ay hindi niya hayaang malagay ito sa alanganin. Bahagya siyang tumango sa sinabi ng amo. Subalit sa kaibuturan, kahit ikamatay niya hindi niya hayaang malagay sa kamay nitong kapatid. Susubukan ko po boss. Huwag mo subukan, gawin mo. Matigas at formal na sabi nito. Kuya! Nagising sa malalim na pag-iisip si Buboy matapos marinig ang kapatid. Wala naman, namiss lang kita kaya napasugod ako dito. Bigla natauhan ang sagot nito. Saka gusto ko lang sabihin na masyadong delikadong panahon ngayon, kaya sana iwas-iwasan mo din ang paglabas-labas. Mahirap na. Kuya, hindi na ako bata. Malaki na ako't kaya ko nang ingatan ang sarili ko. Don't worry about me. Walang masamang mangyayari sa akin dito. Natatawang sagot niya rito. Kahit na, ipangako mo na kahit sinong lumapit sa'yo, huwag kang basta-basta sumasama. Oo naman kuya. Kaya ipanatag mo loob mo. Kung ikinakailangan doblehin kong pag-iingat, gagawin ko para sa'yo. Kaya halika na. Sabayan mo na akong kumain para mawala yung agam-agam mo. Ani ang nakangiti. Mabuti pa nga, anit at sinabayan siyang kumain. Walang alam ang kanyang kuya sa grupong kanyang binuo. Hindi rin niya binalak sabihin dito dahil hindi siya sigurado sa saloobin nito. Wala rin itong kaalam-alam sa balak niyang paghahanap sa mga taong responsable sa nangyari sa kanilang mga magulang. Ano kayang gagawin ni Buboy ngayong wanted ang kapatid niya sa kanyang boss na si Lucas? Malaman kaya ni Aya na ang lalaking nakatalik niya ay ang taong pinagsisilbihan ni Buboy? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.